Magandang araw po mga Kapinoy. Ano? Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon na andon. By this time, siguro alam nyo na talaga kung ano nangyari sa ating Senado, particularly sa ginawa nila sa impeachment complaint na isinampa ng House of Representatives laban kay Sara Duterte, sa Vice President Sara Duterte, kung saan ang mga aligasyon ay seryoso, katulad ng pag hindi may paliwanag na around 600 million pesos na kaban ng bayan kung saan niya ginastos, hindi niya maipaliwanag, at yung pagbabanta sa buhay ng tatlong tao, si Martin Romualdez, presidente, at ang ating unang ginang, yan, ginawa niya yan dyan. And then, at kung ano-ano pa, betrayal of public trust, which are all serious matters. Ano? So ngayon po, in-archive. Ang ibig sabihin ng in-archive ay isinantabi muna, inilagay diyan sa tambakan muna. Ano? Hindi po nila ma-dismiss dahil wala naman daw motion to dismiss na allowed sa ganyang proseso sa Kongreso, sa Senado. So, as usual, ano, ang sinasabing Solomonic power nitong si Alan Cayetano ay i-archive na lang daw. Kasi po itong si Marcoleta nag-file ng motion to dismiss na hindi sinang-ayunan ng mga minority members. Ano? So, wala daw ng motion to dismiss. So, ang ginawa, i-archive na lang. So, ano implikasyon niyan? Siyempre, meron pa po ngayong motion for reconsideration na i-file ang House of Representatives sa ating Korte Suprema. Matatandaan po natin na ang Korte Suprema ay sinabing unconstitutional at void ab initio ang impeachment complaint na i-file kay Sara Duterte. I-file ng House of Representatives sa Senado. Ano? Void ab initio daw. Ibig sabihin ay parang baliwala. Wala talagang nangyaring impeachment. At dineclare na ang Senado ay hindi nagkaroon ng jurisdiction. Hindi na-acquire ang jurisdiction. Kahit even for the fact na nagsimula na silang magbista at na-form na ang impeachment court. So, yun po ang sabi ng Supreme Court. Okay? So, ang ginawa ng Senado ay in-archive. Ano? Nag-file ng motion to dismiss, hindi tinanggap. Ginawa sabi ni Alan Cayetano, okay, so, i-archive na lang natin. Na pinagbotohan ng 19-4 and 1. So, ibig sabihin, 19 people po, 19 members, ang sumang-ayon na i-archive. 4 ang sinabing hindi ayaw i-archive. Sino yung mga yon? Si Bam Aquino, Pangilinan, si Hontiveros, at saka si Tito Soto. At ang nag-abstain ay itong si Ping Lacson. Ano? Ang sinasabi ay kaya daw po ito ang ginawa, i-archive na lang, ay kasi sabi nga ng karamihan ay ito daw po ang sabi ng Supreme Court. And to the words of the President of the Senate, si Chis Escudero, ang sinasabi ay to avoid what we call this constitutional crisis. Kasi nga naman, well, I think that's better than dismissing it outright. Ano? It's better. So, ang ibig sabihin, hihintayin nila ang motion for reconsideration kung ano man ang magiging kahihinatnan ng MR or motion for reconsideration na i-file ng ating House of Representative sa Supreme Court. No? And by the way, dito po sa i-file ng House of Representative sa Supreme Court, ang ginawa po ng Supreme Court, sa halip na i-dismiss ang tinatawag na motion for reconsideration,
ay hiningan po ng ng ah, ng paliwanag o ng answer or comment itong kampo ni Sara Duterte sa House, sa tinatawag na motion for reconsideration ng House. Alright. So, ang sinasabi po ng mga miyembro ng Senado na sinasabing yun ay sila gusto nilang i-dismiss because immediately executory daw. Immediately executory ang desisyon ng Supreme Court. Yun daw po ang dahilan kaya nila sinasabing, i-dismiss na natin kasi immediately executory yan. Tingnan niyo po naman ang trabaho na yan ng Senado. Mas gusto nila ang salitang immediately executory at dali-dali silang gusto nilang i-dismiss agad. Pero yung pong sinasabi ng ating konstitusyon na forthwith proceed, ay meron po silang ibang meaning sa forthwith proceed. Ibig sabihin po, yan po ang sinasabi ng ating konstitusyon na proceed forthwith with the trial. Okay? So, hindi nila ginawa yon. Ang ano ba ibig sabihin ng forthwith proceed? Agad-agad. So, hindi nila ginawa. Ang gusto nila, ang naintindihan nila ay immediately executory. Nabigay ng Supreme Court. Yun ang gusto nilang gawin agad. So, makikita nyo yan kung saan ang bias nila. Baka naman hindi nila naintindihan talaga ang forthwith proceed. Baka naman belly high faluting word yan. Ang gusto lang nila ay immediately executory. O immediate, wala. Yun ang gusto nila, immediate. Okay? So, yan ang ginagawa nila. Padalawa, kung sinasabing ng Supreme Court at tama ang kunwari, assuming na tama ang sinasabi ng Supreme Court at tama ang interpretasyon ng mga miyembro ng Senado, bakit ito noong nag-file ng motion for reconsideration ang House of Representatives ay hindi agad i-dismiss ng Supreme Court ang motion for reconsideration? Kung hindi, hiningan ng pagkakataon ang kampo ni BP Sara na sumagot. Hindi ba kung ang para sa Supreme Court ay yan immediately executory and final and immediately executory, hindi ba dapat sinagot ng Supreme Court ay, hey, wala na itong motion for reconsideration na ito. Immediately executory nga eh. Final na nga eh. Okay? So, hindi na dapat hiningan pa ng pagkakataon itong si Sara Duterte na humingi ng humingi ng sagot. What's the use kung yan ay final and executory na? Yung desisyon ng Supreme Court na yun. Diba? Somebody has to take care of this. Somebody has to look at this argument. Correct? I don't know, but this is just my humble opinion. Hindi naman natin sinasabing lahat ay tama. Sinasabi natin dito. Baka nga marami akong mali. But, simple logic, man. Kung para sa Supreme Court ay immediately executory yan and final, bakit hindi dinismiss agad ng Supreme Court ang motion for reconsideration pagkatanggap pa lang ng papel na yan from the House of Representatives at sinabing this is useless piece of crap, right? At in fact, hiningan pa ng pagkakataon itong si Sara Duterte na makasagot. So, which means yung order ng Supreme Court na yan, hindi yan immediately executory and final for them. Ginawa po yung immediately executory, yung word na yan, dahil gustong madali ng Supreme Court. Papansin nyo, hinabol lang yung desisyon na yan bago mag-convene ang Senado. Diba?
Ay, nasa na ang demokrasya? Kamusta na po ang demokrasya diyan sa Pilipinas? Alright? Tingnan natin ang susunod na kabanata. Bye-bye!